paniniwala nila, ang kinokontra nila sa kanilang mga pahayag, ano pong konsekwensya at anong sinasabi ng Bibliang magiging repercussion dito? Yun ang sinasabi, Brother Willie, doon sa isang talata na hinuhuli niya ang mga paanta sa kanilang... Merong gano'n na. Sa Korinto ba yun, Brother Willie? Ganito po ang sinasabi dito po sa Korinto, Brother Eli, sa 3:19. Unang Korinto 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Hindi lang po. Sa kanila, kumbaga yung isda nahuhuli sa bibig, Brother Joseph eh. Opo. Ayan, yan, nahuhuli sila sa kanilang sariling katha. Kaya nga yung katha nila, yun din na magda-down sa kanila eh. At yun naman, sabi, ang Iglesia ay ni Kristo sa Diyos, sabi. Kasi meron na kang pangako ang Diyos, palalakasin kita, yung daw ang sabi ng Diyos kay Manalo. At basahin mo kaya, Brother Willie, ina-ascribe nila sa kanila yan eh. Yung nasa Isaiah. Ito po ang sinasabi sa Isaiah sa 41, ang talata po ay 9 patuloy. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Alam mo, diyan pa lang. Bago mo ituloy, Brother Willie. Opo. Ang umpisa dun sa hula, sabi, ay huwag kang matakot sapagkat ako'y Sumasa iyo. Eh, natupad ba kay Manalo? Ang sabi nila, kay Manalo rin natupad dyan eh. O, mag-isip ka kung natupad Si Manalo, bakit umalis sa pagkatagapamahalang pangkalahatan? Natakot sa hapon. Po, nagpapalit po kay Vasquez. Oo, basahin natin. Sige po. Pakita natin sa ating mga kababayan. Anong pasubo yan? Yan po ay nasa labas ng isang circular na palibot nila. Pero yun ay natakot sa hapon yan eh. Ayan. Kasi sabi raw, si kapatid na Felix Manalo, hindi siya ang tagapangasiwa sa iglesia ngayon. Hindi si Vasquez. Dahil ito ang gusto ng hapon. Sabi rin may natakot sa hapon. Ito po yan sa ating TV screen. Sabi ng Diyos huwag ka matakot eh. Tapos sa hapon, natakot. Ito yan sa TV screen natin, kapatid na Dani, binabanggit ni Brother Eli. Quezon City, Hunyo 29, 1942. Mga pinakamamahal na mga kapatid. Sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng Hapon dahil sumunod. Then natakot sa ng hapon. Kaya yung pamamahala niya iniwan, binigay kay Prudencio Vasquez. O paano natupad sa kanya yung huwag kang matakot? Eh sa hapon pa lang takot na. Di ba? Wala na tayong itatampo kayo. Paano kanyan? Paano matutupad sa kanya yung huwag kang matakot eh? Hapon pa lang hindi pa siya pinapatay, natakot na eh. Di ba? Kung mag-iisip lang ang ating mga kababayan, sasabihin, natupad daw kay Manalo. Eh, bakit natakot si Manalo sa hapon? Alam mo, yung gusto ng hapon, dapat mo ba sundin yun? Ang sabi ng Apostol Pedro, susunod muna kami sa Diyos bago sa hapon. Opo. Basahin mo, Brother Willie. Yan po ay nasa Gawa 5:29. Ang nakasulat po, tatapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa hapon. Diba? Liwanag ng salita ni San Pedro, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Pwede dapat Diyos muna bago hapon. Kung talaga ang Diyos ang naglagay sa kanya bilang tagapangasiwa, bakit nirelinquish niya yung kanyang duty dahil lang sa hapon? Pwede natakot siya ng hapon. Paano naman sasabihin ngayon
na huwag kang matakot, palalakasin kita. Hindi si Manalo yan dahil natakot si Manalo ng hapon. Di ba, Brother Danny? Opo, totoo po yan. Yan ang weirdong doktrina. Teka, nasa suriin natin tayo. Oo, pero malaking kawirduhan yan. Oo. Di ba may sabi nga ng kanilang pag-aangkin eh. Nagsusuri nga tayo, Brother Josel eh. Di ba pagsusuri yan, sabi, huwag ka matakot. Opo. Talagang kayo nga yung katuparan ng hula. Bakit natatakot kayo makipag-diskusyon sa akin? Oh, di ba? Babasahin uli nga natin, Brother Willie, nasa hula. Sabi po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Oh, tapos? Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga nilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mapapahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Oh, kita mo, sabi ng Diyos eh, yung nakikipaglaban sa'yo, mawawala, mapapanaw, hahanapin mo pa sila, mawawala sila. Hindi mo sila masumpungan. Eh sa Iglesia ni Cristo, paano natutupad yan eh? Hanggang ngayon eh, may kalaban siya. Hindi niya nahahanapin. Nagpipresenta na ako. Diskusyon kami sa TV, di ba? O paano natupad sa kanila yung hula na yan? Eh, ang nasa hula, hahanapin mo yung kaaway mo, mapapahiya sila, hindi na nila sila makikita. Eh tayo, kitang-kita nila tayo sa TV, sinire-record pa nga nila eh. Ba't tayo nila lumaban ng diskusyon? Kasi alam nila, marami na silang palpak na naituro. Pag inisa-isa sa diskusyon, mapapaya lang sila. Opo. Tapos pag napaya sila, masisira negosyo nila. Di ba, Brother Willie, ano? Opo naman, Brother Eli. Eh, negosyo Ganun naman po yan. talaga yan eh. Oo, kaya... Yan ang kasaysayan ng kay Mundong Ilaw. Nakita po niyo ang ating pagsusuri, mga kababayan, sa bahaging ito. Ang tindi, ano ha? Pero hindi po yan natatapos, ha? Tuloy-tuloy po ang ating pagsusuri sa suriin natin hanggang sa mga susunod na pagtatanghal natin ng segment na ito. Tuwing Miyerkules po ito, ang tabayanan nyo si Brother Eli sa segment na ito. Samantala, kapatid na Danny, Brad Willie, Attorney Rosal, and of course, Brother Eli, susunod na po ang ating Biblically Speaking.